Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy, ang balat kalabaw. Ika-24 na tagpo. Pakinggan natin. Nang biglang nakarinig ng pagkalabog si Pinggoy sa kanilang likuran, sapagkat sakmal-sakmal na si Abel ng mga aso sa kanyang magkabilang kamay at ganun din sa kanyang magkabilang paa at hindi bababa sa 5 aso ang nakasakmal sa bawat kamay at paa ni Abel. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, ay nakasigaw pa si Abel. Mag-iingat ka, Pinggoy! Hindi ako makagalaw. May pangontra sila sa akin. Pagkadinig ni Pinggoy nun, bigla-bigla ay nag-iba ang tindig ni Pinggoy at naikuyom ni Pinggoy ang kanyang 2 kamao at unti-unting lumabas sa kanyang katawan ang hindi maipaliwanag na liwanag na tila nagmumula sa loob ng kanyang pagkatao. At kasunod nun, sa isang iglap ay isang napakalakas na liwanag ang nagmula kay Pinggoy na agad kumalat sa kapaligiran. At lahat ng asong kinakalaban ni Kulas ay nagstakbuhan ang mga ito nang makakita ng matinding liwanag. At sa liwanag nito, nakakabulag ito. At ganun din sa mga asong nakasakmal sa mga kamay at paa ni Abel. Lahat ng mga ito nakaramdam ng matinding takot at agad nagsipagbitawan. Tumalilis ng takbo ang mga ito at iniwan si Abel. Nang magsitakbuhan na ang mga aso, tila nagbalik sa dating wisyo si Pinggoy. At parang bagong gising lamang ito na walang kamuwang-muwang sa nangyari kanina. Kasunod nun ay ang malakas na halakhak na pinakawalan ni Abel. Yun lang ba yun? Yun lang ba ang kaya ninyo? Paghahamon pa ni Abel sa mga sumugod sa kanila, sa kabila ng hindi pa rin ito makakilos. Ang yabang mo naman, Abel. Hindi ba't kanina lamang ay hindi ka na makagulapay sa dami ng mga asong lumalapa sa'yo? Pagpuna pa ni Pinggoy. Pinggoy,
Nasakma lang ako ng mga yun sapagkat hindi ako makakilos. Naglagay sila ng pangontra sa akin. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi nila ako makakain. Kaya tatandaan nyo to! Hindi ako tao. At hindi ako sa mundong ito. At ang kinakain nyo lamang ay ang laman mula sa mundong ito. Mayabang panapahayag ni Abel. At paunti-unti naman ay nanunumbalik na ang pagkilos nito. Isa pa, Pinggoy. Sinuguro nilang gamitan ako ng pangontra at hindi makakilos upang makabitan ako ng mga aso na yan. Pero kung nakakakilos lamang ako ng tagpong yun, ay hindi ako makakagat ng mga yun. Bukod pa riyan, ay gagawin kong lastiko ang katawan ng mga asong yan. Sa bilis ko lamang ay hindi uubra ang mga yan. Dagdag pa ni Abel. Ilang saglit lamang, si Kulas naman ay magiliw na nagtungo sa tabi ni Pinggoy na animoy nagpapasalamat. Agad namang tiningnan ni Pinggoy ang katawan ng alagang aso dahil sa mga tinamong sugat nito buhat sa pakikipaglaban sa sandamukal na mga aso. At napakaraming tinamong sugat ni Kulas. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nakitaan ni Pinggoy ng malalim na sugat na maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib. At sa kabila ng maraming sugat, ay nananatili pa rin ang liksi ng aso. At aakalain mong wala man lamang itong tinamong sugat. Napatingin naman si Abel kay Pinggoy at bahagya itong ngumisi. Nakita ko yun, Pinggoy. Biglang sambit ni Abel. At hindi pa rin nawawala ang pagngisi sa mukha nito. Ano ang iyong tinutukoy, Abel? Tugon ni Pinggoy. Nagkukunwari ka pa, ha? Kunyari hindi mo alam, ha? Tugon naman ni Abel. Ano ba kasi yung tinutukoy mo? Ano ba yung nakita mo? Yung mga asong madami kanina? Tugon pa ni Pinggoy. Hindi yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, unti-unti ko nang nakikita ang lakas mo, Pinggoy. Yan siguro ang dahilan kung bakit naging magkaibigan tayo. Tugon ni Abel. At hindi pa rin nawawala ang pagngisi sa mukha nito. Ano ba talaga yung nakita mo, Abel? Nagtatakang tanong naman ni Pinggoy. Yung liwanag. Yung liwanag na nagmula sa katawan mo. Kitang-kita ko yun, Pinggoy. At yung liwanag na yun, ang nagpatakbo sa napakaraming aso kanina. Tugon ni Abel. Si Pinggoy naman ay biglang nanlaki ang mga mata na parang hindi makapaniwala sa sinabi ng kaibigan. Wala akong maalala sa sinasabi mo, Abel. Wala akong maalala sa
sa sinasabi mong liwanag, Abel. Sambit ni Pinggoy. Talaga ba, Pinggoy? Wala kang naaalala sa nangyari kanina? Paglilinaw pa ni Abel. Oo, Abel. Sumpa man. Wala akong maalala na. Ginawa ko yung kanina. O kahit yung liwanag na sinasabi mo. Wala akong maalala. Muling pagpapaliwanag pa ni Pinggoy. Dahil dun, ay bahagyang nawala ang ngisi sa muka ni Abel. Maaari nga siguro, Pinggoy. Maaari nga. Wala kang maalala kasi malakas na kapangyarihan ng pumasok sa iyong pagkatao kanina. At ang totoo pa niyan, ngayong araw lang na to Ngayong araw pa lang. Parang mahigit isang beses ko yung nasaksihan. Mahigit isang beses. Sa 3 tingin ko. Mga 3 beses ko nakita yun. Dahil dyan ay ako'y nagagalak. Sapagkat unti-unti ko nang nakikita kung ano ang meron ka, Pinggoy. Bukod sa malakalabaw mong balat, ay may itinatago kang galing. Sabay tawa muli ni Abel. Alam mo, Pinggoy, malapit na tayo sa ating patutunguhan. Alam mo kung bakit? Ramdam ko na ang mga kalaban. Sambit pa ni Abel. Ngunit bago pa man yun masambit ni Abel, ay kanina pa hindi mapakalisikulas. Paikot-ikot ito. At nagsisipagtayuan ang mga balahibo sa likuran. Tahol din ito ng tahol. Habang nakatuon lamang ang kanyang direksyon sa malayo. Naging mapagmatsyag ang dalawa sa paligid. Mukhang nalalapit na nga ang kanilang sunod na kalaban. Mukhang nalalapit na nga ang kalaban. Nang biglang natigilan si Abel at bigla itong napatigil sa pagtawa. Kasunod ay napahawak ito sa kanyang leeg. At parang hindi siya makahinga. Bigla ding napaiyak si Kulas na parang nakaramdam ito ng matinding sakit. Hanggang sa napasalampak na lamang sa lupa ang aso. Si Abel naman ay nagtangka pang lumaban. Pinilit na itong tumayo at pilit na tumindig. At pinipigilan ng kanyang katawan na mapahiga sa lupa. Tinangkapan ni Abel na humakbang paharap. Kahit hirap na ito. Nang bigla na lamang napaluhod si Abel. Pinggoy! Takbo! Tumakbo ka na! Naririyan na sila! Malalakas sila! Babala ni Abel kay Pinggoy. Ngunit kasunod nun,
ay lalo pang napasigaw si Abel. Nang parang may duming sa kanya, ay lalo pang napasigaw si Abel na parang nakaramdam ito ng matinding sakit. Ngunit sa kabila ng babala, ay hindi tumakbo si Pinggoy. Agad siyang lumapit kay Abel at inalalayan ng kaibigan upang hindi ito matuluyang mabagok ang ulo sa lupa. Subalit ilang sandali lamang ay may nagpakita sa kanilang daraanan. Isang matandang babae. At ang matandang babae na yun ay namumukha ni Pinggoy. Siya ang matanda na nakausap ni Pinggoy malapit sa manggahan. Ang matandang yun ang mga bagong lipat. Subalit sa pagkakataong ito, ay ibang-iba na ang kilos ng matanda. Wala na yung maamong muka at magiliw na kilos ng matanda. Subalit, ang tanging nakikita ni Pinggoy na nasa kanilang daraanan ay isang matandang babae na nagtataglay ng nanlilisik na mga mata, matatalim na titig, at nag-uumapaw na galit. Nakamuestra ang matandang babae na parang may pinipiga ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nung tagpong yun, kaalinsabay naman na namimilipit si Abel habang nakahawak sa kanyang leeg. Kasunod nun, ay may muling iminuwestra ang matanda na para may hinahawakan ito gamit ang kanyang kanang kamay. Sa puntong yun, biglang may naramdaman si Pinggoy sa kanyang leeg. Nakaramdam siya ng pagdiin ng matatalim na bagay sa kanyang lalamunan. At unti-unti itong humihigpit na parang bumabaon sa kanyang leeg.
Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Torres Quibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, Ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.